Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi ang kasalukuyang yumayanig sa buong kapuluan matapos kumalat ang ulat na huli na nga sa akto ang isang karumal-dumal na gawain sa loob ng palasyo. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakapiling espiya, mismo ang Senadora Imee Marcos na ang bumasag sa pader ng katahimikan at naglantad ng isang nakapapangilabot na katotohanan laban sa kanyang sariling kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito na nga ba ang hudyat ng isang makasaysayang pagtutuos kung saan ang dugo at ugnayan ay tila nalunod sa galit habang ang buong bansa ay nakanganga sa tindi ng tensyong tila mitsa ng isang bombang handa ng sumabog anumang segundo sa harap ng sambayanan. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang mga ibinunyag na ebidensya ay sapat na umano upang tuluyan ng makulong ang mga nasa pwesto. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal sa loob ng Malacanang habang binabahanan ng malamig na pawis ang bawat sulok ng gobyerno sa takot na ang kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng bigat ng hustisya. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang bawat salitang binitawan ng senadora ay nagsisilbing mga bubog na sumusugat sa dangal ng administrasyon at nag-iiwan ng markang hindi na mabubura kailanman sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ito na nga ba ang katapusan ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating pamahalaan? Oh, malicious ba yan? Eh may record. Sinabi mismo ni Inday Sara na yes ma'am, may item sa AFP na naganap yung mga dukutan na yan. Tinanong ko si Sara sa dahig, kung natatandaan nyo yung interview natin. With regard dito kay Clarissa Castro, eh lalabanan niya yan. Diba? Tignan natin kung hanggang saan. Pero hindi ako sang-ayon na ayaw nating makulong si Clarissa Castro. Eh dapat nga bitay yung mga puki ng inang yan eh. Kulang ang bitay, kulang ang buhay nila na bayaran nila ang lahat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Habang sumusuporta kayo kay Marcos Jr. na adictus, na botomesa, sinisira nyo ang kinabukasan ng inyong mga anak. Yan ang katotohanan. Habang kayong mga OFW, yung kay mga nanonood dyan sa Pilipinas, na bawat isiguro sa inyo, isa sa inyo may nanay, may tatay, may ate, may kuya, di ba? May kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Recently, ano ang sabi ng balita? 170 na Pilipino sa UAE ay may sakit na cancer. Imagine nyo, anong meron? Ano ang sabi dyan? Di mo nalungkot ako na nabasa ko to 1 hour ago. Nasa 100 overseas Filipino workers sa UAE ang may sakit na CA. Ayon sa tala ng OWA. Ayon dito sa 110 Filipino. Ang question ko, that's why you have to take care of yourself. Sa pagkain yan. Huwag na kayo masyado magkain ng mga fast food. Magluto kayo. Luto, maglaswa kayong ganyan. You have to take care of yourself. Kasi pag wala na kayo, imagine mo, OFW ka. Habang nagnanakaw ang mga yawa sa gobyerno. Pag nagkasakit ka, dong, makahingi ka ba sa gobyerno bago ka makapag-loan sa SSS, bago ka magpag-loan, kahit 10,000 lang, dudugo muna ang mata mo eh. Luluha ka muna ng dugo bago mo makuha yung putang ay ng 10,000 ilo-loan mo. Right? Bakit kayo nagkakasakit? Kasi over-fatigue. Trabaho kayo, nagbibigay kayo ng padala sa Pilipinas. And it's sad to say, sa kultura nating mga Pilipino, kapag mag-abroad, si abroad na lang lagi ang inaasahan. Ayaw nyo magsipagtrabaho. Magtrabaho naman kayo. Yun nga lang, maintindihan mo, walang opportunity sa Pilipinas dahil ninanakaw lahat ng mga bangag ang pondo para what? Para hindi kayo magkaroon ng trabaho, wala kayong opportunities. Walang mga big infrastructure projects na kung saan sana makapag-create ng jobs. Walang pumapasok na foreign investors. Dahil takot, unang-una sa disaster. Recently, di ba, sinong papasok na mga negosyante sa atin na marami? Ang baha, dahil ninakaw nila ang flood control. Sino man na magsalasala sa baha na mga foreigner? So walang trabaho ngayon. Si ate, si kuya mo, umaasa lang sa mga kapatid nila na nagpapakahirap, nagkukuskus ng CR, nagpapakaalila sa mga banyaga,
Tas lahat kayo nakaasa dyan sa inyong mga kapatid, sa inyong mga nanay, magsibangon kayo, magtrabaho kayo. Kahit na bangag yung administrasyon, kaluluoy naman, nagkakasakit na ang inyong mga kampamilya. Imagine mo, 170 katao. We're talking about UAE. Dahil sa yun na nga, stressed. Stressed yan. Kahit na wala kang CA history, mga kababayan, dahil na isi-stress kayo, utang kayo ng utang. Diba? Dahil si Bunso magbe-birthday, 18 years old, magdidibo, punyeta. Kalimutan nyo na yung mga dibo na yan. Tapusin nyo na yung dibo na yan. Kung wala naman kayong, wag na kayong magpag-gaabi sa inyong mga magulang. Wag na kayong nagdagano ako dito, nagigigil kasi ako eh. Diba? Nakakaawa yung mga OFW. Kayo naman dyan sa Pilipinas, paulit-ulit kong sinasabi, hirap na hirap yung mga nanay, tatay ninyo. Gusto nyo pa magdibo, gusto nyo pa dibongga. Kahit magpakautang-utang na yung mga magulang, magtiis kayo. Ako nga, hindi ako nagdibo. Walang dibo-dibo. Dahil walang pera. Ba't po ipipilit ang dibo kung wala kang pera? Mag-aral kayong mabuti. Diba? Hanggat, sa susunod na generasyon, hindi maging bangag yung mga taong nakaupo, puro magnanakaw. Mga hayop, mga kawatan. Kayo dyan, ang mga OFW, diba? Turuan ninyo yung mga anak ninyo na huwag ng asa nakakagalit eh. Marami kasi ako mga nakausap na mga, I think yan yung magiging topic namin sa Alindog TV 21. Huwag na kayong magpipilit. Bili kayo ng may bagong sapatos yung kapitbahay namin. Nike Chuba Chuchu, bili naman ako. Pagtsagaan mo na yung sapatos mo yan. Hanggang makagraduate ka kasi naman yung nanay mo mangutang, nag-overfatigue na, ayan ngayon, nagkakasakit na ng cancer. O sinong tutulong dyan? Anong ibibigay ng hayop na gobyerno natin, mga bangag? Guarantee letter, pahirapan pa? Kailangan kakilala mo si senator, si congressman, bago ka bigyan ng guarantee letter? Walang magdidibo sa pamilyang ito, sabi ni Meow Meow. True, walang magdidibo, walang magbe-birthday, walang maghahanda pag walang pera. I'm serious. Yes, ma'am, she's sa stress yan. Lahat ng lahat ng sakit, kahit ibasahin nyo yan. You read journals, Lahat ng sakit sa mundong ito nagsisimula sa stress. Kaya wag kayo magpaka-stress. Na dahil si Bunso birthday, ganyan, kailangan makasali sa intrams. Ako nga, hindi nga ako nakasama nung high school ako. Hindi ako nakasama dyan sa mga, field trip na yan. Huwag nyo ipilit yung mga field trip kung wala kayong pera. Magbasa-basa na lang kayo para matuto ka. Din mo ako, hindi man ako nag-field trip, wala kaming pera. O di mo yung alindog ko ngayon, naging brown yung hair ko. Right? So, but seriously speaking, nagagalit kasi ako, mga kababayan, kasi nga ayaw nyo namang manindigan, ayaw nyo patansikin yung mga adik. Diba? Sukang-suka na tayo sa adik na bangag na ito. Ano pa ba ang gagawin natin? Ginagago lang kayo, gini-game show lang kayo, dinodog show kayo ng mga hayop na ito. Ngayon, mayroon na naman si Remulian, dalawang magkapatid. Akala ko ba yung bulati dumating na sa bahay nila? Hindi pa pumipirma, sana maggurgur na lahat ng mga bulate. Meron na naman daw nag-bribe sa kanila. Yes, sabi ni Jiggle Field Trip sa YouTube na lang. Correct. Mag-field trip kayo sa YouTube, baka rating kayo ng Europe, America, di ba? Sa YouTube na lang kayo mag-field trip. Wala pang pera si nanay at tatay ninyo, si ate, kuya ninyo. Kayo nangingi. Nai-stress sila sa inyo. Anyway, di ba? Mga kababayan, anong drama nitong ni Remulla? Meron na naman daw nag-bribe, 2 million ba 'yon? 'Di ba? 2 million daw ba yung yung iba-bribe sa kanila, 2 million pesos para lang daw wag ituloy yung mga investigation. Ano kaputang kajutahan 'yan? Ikaw Remulla, ha? Ikaw Bonjing, pag nakita kita, pipitikin ko yung pisot mo. Buisit ka, ombudsman ka, gago. Ikaw John Vic na crush ni Liza Tanas, nga ang bilat ni Liza ga ikol-ikol kapag nakita kayong uban mo. Buisit ka. Sino yung nagbayad-bayad sa inyo na sinasabi nyo? Gumagawa kayo ng kwento, kayo ang mahilig magpaano ng fake news, magpakalat, buisit kayo lahat. Sabi ni Cheryl Castillo, oo naman palangga. Alam nga naman buko, iba-iba ang kulay. Anyway, ano pa? Okay? Ano pa ang mga eksena natin ngayon sa bayan natin?
Puro na lang ba tayo ganito? Wala na tayong gagawin para patalsikin yung mga yawa? Right? Lahat ng nagsasalita. Kahapon pinag-usapan natin si Meow Meow. Ito, mga batang ito. Magpasalamat nga tayo. Alam nyo, ito mga batang ito, I hope na manindigan kayo hanggang sa huli. Si Meow Meow Barzaga, si Kiko Barzaga, at itong si Leandro. Kasi natikman na nila ang maayos na buhay. I mean, kapag gano'n na yung tao, kaya nga dapat yung mga politiko, imbis na magnakaw sila, well compensated para hindi sila magnakaw, at saka dapat may bitay. Dahil kung 10,000 ang ninakaw nila, dapat gurgur ka agad. You know what I mean? So what I'm trying to say, itong mga batang ito, magpasalamat tayo, well, they look young, di ba? Dahil sila ay matapang na lumalaban sa mga bangag. Pero syempre, kailangan niya ng guidance. Kailangan ng guidance ng mga magulang. Kaya nga nananawagan tayo kay Lauren Legarda at sa nanay ni Meow Meow, di ba? Kay Mayor Barzaga dyan sa lugar nila, sa Cavite, na yung gumawa kayo ng tama. Yung mga batang yan, natikman na nila yung mga gandang buhay. Nag-aral yan sa mga magagandang eskwelahan. Money, power, cars, everything. This time, at least sila ay nanindigan, hindi sila nagpapagamit, hindi sila katulad ng mga traditional politician. Yes, ididemanda daw, hindi, dinemanda na nitong ni Razon, ni Enrique Razon na mukhang Cro-Magnon. Alam niyo ba yung Cro-Magnon? Pag nakikita ko siya, mukha siyang Cro-Magnon talaga, no? Ngayon, mga palangga, ano ang sabi ni Razon? O, tignan mo, mukha naman din. Nakakita na ba kayo ng Cro-Magnon? O, pakita ko to sa inyo, akala nagsisinungaling ako. Hindi ako nagsisinungaling dito, mga palangga. Never nagsisinungaling si Marlica sa inyo. Pakita natin Cro-Magnon. O, asa yung Cro-Magnon? O, di ba Cro-Magnon yan? O, di ba ganyan ang itsura ng mga Cro-Magnon noong unang panahon? O, yan. O, yan ang Cro-Magnon. Yan yung Cro-Magnon. Lolo nyo, o, di ba? Tagalin natin ito. O, Cro-Magnon. O, yan na lang. O, Pilipino ba yan? Parang hindi naman siya Pilipino. Ano? Okay, tanggalin natin si Cro-Magnon. Stop sharing na. Okay, enjoy nyo na lang yung, okay. Razon, maka-Dracula. So, kamukha niyo si Mr. Bean, sabi ni Meow Naughty. Alright. Ang gusto kong sabihin sa inyo, itong si Razon, sinasabi niya dapat daw, parang hindi, mahirap daw patulan ang si Raulo. Diba? Okay, tamo yun. Ikaw nga nag-aakusa eh. Oh, 'di ba? Ayan, 'di ba? Kung talagang 'yan, you know, anong ibig niya sabihin kay Kiko Barzaga? Sabi niya, he is not worth paying attention to. Kung hindi pala worth it na patulan si Kiko Barzaga sa kanyang mga revelasyon sa iyo, Cro-Magnon, bakit ka nagkaso? Sabi nga ni Kiko, ni Meow Barzaga, kasi baka masabi ko yung Kiko Matching, syempre kalaban ng bayan yun, di ba? Si Kiko Meow, may Kiko Matching, may Kiko Meow. Oh, I love that, okay? So iba si Kiko Matching, iba si Kiko Meow. Okay? Ano nangyari? Okay. So, bakit nag-waste ng time etong si Cro-Magnon? Tapos yun na, napag-usapan na natin kagabi. Sinasabi ni Cro-Magnon na saan daw nanggaling yung pera ni Kiko Meow dahil nga ang mga pamilya niya ay politician, Ang question natin, kung i-audit ba natin si Cro-Magnon, yung mga nakuha niya, kung i-scrutinize natin yung mga negosyong nakuha ni Cro-Magnon sa gobyerno, malinis ba? Di ba? Malinis ba lahat ang negosyo ni Cro-Magnon kapag tinignan natin ang kanyang libro, ang lahat ng kanyang nakuhang mga kontrata kay Bangag, kay Lisa Tanas at sa lahat ng mga nakaraang administrasyon? Di ba? Lahat ang mga oligarchs ang tama, ang mga oligarkiya o itong mga nagninegosyo na mga malalaking negosyante ang pahirap sa taong bayan habang sila ay parami ng parami ang kinikita na hindi sila nagiging transparent. Hindi natin alam kung magkano ang sinalaksak sa kipay ni Lisa Tanas, sa buli ni Bangag,
para paboran ang isang negosyante o dalawa o tatlo, apat negosyante, ang kawawa dito, taong bayan. Yes, tatawanan naman kayo sa Cro-Magnon. Yun yung unang impression ko sa kanya. Hindi ko naman siya kilala, narinig ko lang rason. Pero nakita ko yung mukha niya, scary, parang Cro-Magnon, Stone Age, right? Yeah. Ngayon, mga kababayan, yaan ang laman ng balita. 'Di ba? Puro na lang what? Kaya challenge natin si Lacson. Lacson, ikaw, dahil mataas ang tingin sa'yo nito ni Leviste, ni Leandro, huwag mo biguin yung bata, pero I doubt it. 'Di ba? Anong payo-payo mo? Pinapayuhan mo na maghinay-hinay, huwag bara-bara. Sabi niya, i-telegraph niya ng kaunti. Huwag yung araw-araw nasa TV. Kasi di ba nakakaumay? Bakit pa unti-unti? Bakit hindi pa ibuhos na parang delubyo ang mga nalalaman? At bakit ayaw mong magbigay ng statement? Ikaw, Pinky din siguro yung pototoy mo, no? Pinky! Quick! Di ba? Bilang isang, ano pa ba? Kulang na lang talaga pang gurgurin ko lahat ng mga to sa panaginip ko, Lacson, alagad pala yan ni Razon. Yes, may article yan. Okay? Tingnan mo, halo-halo na, not halo-halo. Lahat sila, interconnected sa pagnanakaw. Di ba? Lacson, kumpara ka sa bayan, which is hindi totoo, bakit mo ina-advise na wag biglain? Hindi ba dapat? Sabi ko nga, dapat biglain na yan. Dahil, kung yan ay talagang, ang tawag dito, yung kanyang mga ebidensya, which is alam naman natin na yung ebidensya na sinasabi ni Leandro, ay talagang yun ay totoo. Hindi man maglalabas yung batang yan, yung congressman na yan, at yung mga taong nasa likod niya, yung mga lawyers, kung yan ay gawa-gawa lang. Ang hilig niyong manakot. Lagi na lang takot ang Pilipino kasi gutom, walang pagkain. My God. Kaluluoy, dinadivert. Yes, Glenn C. Diraya. Diversion ang ginagawa nila. Yeah. Dinadivert dahil ang punot dulo ng pagnanakaw na ito, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, at lahat ng mga kasabwat sa Kongreso, Senado, yang mga hayop na yan. Kaya kaluluoy talaga kayo, hindi ko alam kung ano pang ginagawa ng mga sundalong pisot. Support! Boyset kayo. Wala kayong pagmamahal sa bayan, kawawa ang mga tao. Sabi ni Maria Sila, kaya ba ni Chucky, Clara pag magbayad ng danyos? Well, may proseso yan mga palangga. Baka mamaya makiusap yan, magsuri-suri ba? Magsuri-suri ang hayop na yan. Pwede. Well, I don't know kung magbibigay sila sa tanas ng 100 million. Baka pagurgur na lang niya. Kasi ganun si Bangag Jr. Matapos kang pakinabangan, it's either kakasuhan ka, like me, or ipapapatay ka. Gusto ko pareho tayo, Leandro Leviste, gusto rin ako ipagurgur. Kasama si Dean Chase. Pinagtatakpan nila ang pagiging botomesa ni Marcos Jr., ang luyat na susubel si Lisa Tanas na hanggang tiyan niya. Ito yung pinagtatakpan nililito lang kayo mga kababayan. Ang punot dulo dito ang pagiging addictus ni Marcos Jr. at ang punot dulo ng kaso. No, si Leviste, hindi ang kay Razon Palangga, walang expose si Leviste kay Razon. Ang nag-expose si Meow Meow. Guguluhan na tayo, no? Kahit ako gulo-gulo na rin ako. Kahit sa buko, naguguluhan na ako kung anong kulay ba buko ngayong araw. But anyway, mga palangga, ito yung pagtakpan, yung luyat na susubels ni Satanas, yung magkal na nagsulod sa buli ni Bangag, sa kanyang aliputan. Oh my God. Ba? Magaling na sa simula investigation, tapos tatapusin ang hearing sa Senate, sabi ni Glenn C. Diraya. Yes, few hours ago, nagbigay ng statement si Bangag patungkol doon sa ICI. Tatapusin na daw nila yung investigation, yung kanilang gawagawang
ICI na yan, institution para infrastructure to cover up ng kanilang mga kasinungalingan. Napakatibay ng statement ni Zaldico na ang mastermind ay ang pamilyang adik. 'Di ba? Kung matino yung mga jutang ginemes sa Kongreso, Senado, dapat nag-imbestiga na. Okay? Sa mga bangag, dapat mag-file na kayo ng impeachment, which is may mag-file naman na impeachment kay Marcos Jr. Ang problema natin everyday, magpapalit-palit man ang headline ng balita, ang pinaka-problema natin, ang adik na si Marcos, ang magnanakaw na si Sandro, na binuo ang 206 bones na mga jutang ginemis na yan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya dapat yun ang kumilos, kawawa kayo lahat, magkandamatay na lang kayo sa gutom, sa sakit lahat, dahil wala kayong pang dialysis, wala kayong pang oxygen. Akala ninyo, habang nagdadadakdak ako dito, ilang mga bata ang nasa ospital ngayon. Ang mga nanay, tatay ninyo, ang atit kuya ninyo na ayaw gamutin sa mga pampublikong hospital dahil wala kayo pabiling gasa, wala kayo pang down payment. Punta-punta kayo sa mga jutang ginemis na mga politiko, guarantee letter, ipalunok natin lahat ng guarantee letter na yun sa kanila. Na dapat, sabi ko, national approach ang pagbibigay ng tulong. Ngayon, di ba? Kinasuhan itong si, pangalan nito, itong asawa ni Vilma Santos tungkol dyan sa, sa kanyang paglipat ng pondo ng PhilHealth. O, dinay niya yan. Di ba? Dinay nila yung paglipat ng pondo. Billion, mga kababayan, billion ang ninanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr. sa healthcare, sa agrikultura, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, mga palangga. Ano pa ba ang kailangan nyong gawin? Ano pa ba? Kailangan pa bang may mamatay sa atin bago kayo kumilos lahat? Gugurgurin na tayong lahat eh. Ito mga mga batang nagsasalita na to, di ba? Oh. Wala, kawawa kayo. Di ba? Tama ba ako? Kumusta yung mga pamilya ninyo ngayon na hirap na hirap? Ang hirap dyan sa Pilipinas. Lahat magnanakaw, pati GCash nyo, ninanakaw ng mga scammer. Tapos walang ginagawa ang gobyerno. Di ba? Pati uhulog ng tao sa PhilHealth, sabi ni Ma'am Shi. Ninanakaw. Ayun na nga, pati social security nyo, ninanakaw lahat. Baka pagtandaan nyo, wala na tayong social security. Totally, bagsak na ang gobyerno. Wala na mangyayari sa bayan natin kung hindi kayo maninindigan. Dinadivert nila, gumagawa sila ng kung ano-ano mga issue para di na maungkat yung flood control. Like now, si Atong na naman ang hinahabol. Ayun na nga. Kung gusto nilang habulin siya, ito na nga eh. It's another thing, Kung gusto nilang habulin yan si Atong Ang, okay, yung diversion yan. Kaya nga tinatanong ko si Remulla, gaano katotoo na binayaran ka ni Atong Ang ng 50 million kada buwan? Sumagot ka bago pumirma ang bulate. Gaano katotoo na binayaran ka a month 50 million ni Atong Ang to delaying the game or delaying tactics yung mga kaso na yan. So baka alam mo kung nasaan si Atong Ang, may parang pa kayong pabuya 10 million. Baka ikaw rin ang kukuha ng 10 million na yan. Di ba? Diversion yan. Matagal ng case yan kung gustong sulbin talaga yan. O, tiyan mo si Ana Ganda sa FB Marketplace, na-scam siya last December, almost 4K. Bakit ka naman na-scam palangga? Diyos ko po, 4,000. Mag-ingat kayo. Ang 4,000, kapag wala kang pera, napakalaking pera yan. Wag na, please lang, mga palangga. Mag-ingat kayo, please, sa mga scammer. Lalo sa mga alpot. Talagang ingatan niyo yung mga pera ninyo. Kahit 100 piso yan, 200 piso yan. Kung yan na lang ang pera mo, Diyos ko, yan na lang ang pera mo. Kung nagugutom ka, bibili ka ng kalahating kilong bigas, tsaka tuyo, di ba? Makatawid ka sa gutom. Tapos pina-scam mo pa. By the way, mag-ingat kayong lahat.
Ngayon, balik tayo dito kay Remulla na to. Yung magkapatid na Remulla. Ano ang sinasabi nila? Saldi ko posibleng nasa Portugal pa.